A blessed day po sa ating lahat mga kapatid. Nandito po ulit tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at tayo po ay nasa chapter 12 na ng Daniel. So ito po ang pinaka-last chapter ng Daniel na kung saan tinutukoy dito ang pagdating ng tagapagtanggol ng sambahan ng Diyos na si Mikael. So tinatawag po siyang Archangel Michael na ibig sabihin sa Hebrew word na sino ang katulad ng Diyos. So kilala siya bilang pinuno ng mga hukbo ng mga anghel. Sabi nga, siya nga ang pinaka-chief of the armies of God na mas mataas pa kina Gabriel, Rafael at Uriel. So dahil isa siyang prinsipe ng mga anghel. So madalas din siyang pinapadala ng Diyos para sa mga misyon na labanan ng kasamaan at ipahayag ang katotohanan ng Diyos. At para palakasin ang pananampalataya ng mga tao. So dito po sa chapter na to, makikita natin ang prophecy kay Daniel sa mangyayaring end time events para sa mga tao sa Israel na hindi nakakaunawa sa katotohanan ng Diyos at sa mga taong hindi sumasamba at nakakilala sa Panginoon. So marami ang sa kanila ang pahihirapan, isusumpa at ilalagay sa kahiyan dahil sa ginawa nilang mga kasalanan. So pero meron din namang mga tao sa kanila na maliligtas sa paghihirap at tatanggap sa buhay na walang hanggan dahil ang mga pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng Diyos. So tayo kaya, nakasulat kaya ang pangalan natin sa aklat ng Diyos? Makakasama kaya tayo sa rapture pagdating ng end of times? Sa panahon kasi natin ngayon na maraming mga taong nakakalimot sa Diyos at patuloy na gumagawa ng mga kasalanan ay talagang nalalapit na ang Great Tribulation. No? So kaya nga kung gusto nating masama sa aklat ng Diyos ay dapat na baguhin natin ang ating masasamang pamumuhay. Dapat lagi nating uunahin ang Diyos sa ating buhay. At dapat we need to shine brightly like a star. So, at ito po ang title ng ituturo ko ngayon. Shining Star. So, sabi sa Daniel 12:3, those who are wise will shine as bright as the sky, and those who lead many to righteousness will shine like the stars forever. So, sabi nga ng Diyos, God wants us to shine brightly like a stars in the sky. No? Sa matahimik at madilim na gabi, may isang nangingibabaw. Ang maliliit na kumikinang at magagandang bituin. At ang bituin ay hindi nawawala sa langit. So patuloy itong kumikinang umaga, tanghali at gabi. Mas kumikinang pa siya, it shines brightly lalo na pag sa gabi, no? In right time. Just like us. Parang tayo. We will shine brightly at dapat ito na yung panahon ngayon kasi nalalapit na ang end times. A shining star, ito ay isang metaphor na ginagamit para i-describe ang isang tao na nag-stand out or nag-e-excel sa isang particular na area or field ng ating buhay. So ito ay nagre-refer sa isang tao na exceptionally talented, accomplished, successful, or influential. Or sila yung nagdo-draw or nag-attract ng attention and admiration from others. No? Shining stars means to be exemplary, outstanding. So parang si Sharon Cuneta yan na tinuguri ang mega star. Pero wag naman sana tayong bituing walang ningning. Dapat bituing malakas ang ningning tayo. Sabi nga sa kanta ni mega star ni Sharon Cuneta, no. Balutin mo ako ng liwanag. So dapat nababalot tayo ng liwanag at hindi kadiliman. So dapat meron din tayong liwanag na sasagip sa mga kaluluwang nasa kadiliman, no? Para magtagumpay tayo sa ating buhay Kristiyano. So dapat para rin tayo si Vilma Santos, no? Star for all season. So para patuloy na dapat patuloy tayong magniningning sa lahat ng oras ng buhay natin, sa lahat ng season ng buhay natin, no? At huwag tayong maging falling stars. Stars have their own places in the sky, and when convulsion takes place, that concave will be shaken and the stars will be loosened and fall from their places, no? Dapat nakaposisyon tayo kung saan tayo nilagay ni Lord kapag kulang tayo sa pananampalataya, no? Pag may dumating na testing na or bungguan sa buhay natin, umaalis na ang iba sa kanilang pwesto, nagpapafall parang falling star. So falling away. At lahat na nawawala sa pwesto, nagpapafall, sure na it will fall hard.
So parang yung mga backsliders yan eh. Kapag nagkakaroon sila ng banggaan, pag hindi matatag ang faith nila at hindi nagpo-focus kay Jesus, umaalis sila. No? Kapag meron silang nakikitang maganda, hindi maganda, or mga mali ng iba, naglulusin ang faith nila and they will fall from their places. No? Dun sila nagsisimulang mag-backslide. No? So, paano nga ba tayo mag-shine brightly like stars in the sky? So, unang-una, dapat live wisely. Sabi sa Ephesians 5:15 to 20. So, be very careful how you live, not being like those with no understanding, but live honorably with true wisdom. For we are living in evil times. Take full advantage of every day as you spend your life for His purposes. And don't live foolishly, for then you will have discernment to fully understand God's will. And don't get drunk with wine, which is rebellion. Instead, be filled continually with the Holy Spirit, and your hearts will overflow with a joyful song to the Lord. Keep speaking to each other with words of Scripture, singing the psalms with praises and spontaneously songs given by the Spirit. Always give thanks to Father God for every person He brings into your life, in the name of our Lord Jesus Christ. So sinasabi dito na unang-una, live honorably with true wisdom. So, nabubuhay dapat tayo ng pinaparangalan natin ng Diyos, unang-una sa lahat. At namumuhay tayo na may katapatan. Hindi tayo yung nandadaya, hindi tayo nandurugas. So, dapat honest and fair sa lahat ng oras. So, tayo po ba yun? Namumuhay tayo sa parang kapuri-puri at karespe-respeto. So, yung pangalawa, take full advantage of every day. So, dapat ini-spend natin yung time natin, yung buhay natin, fulfilling the purpose of God sa ating buhay. Yung pangatlo, live with discernment to fully understand God's will. Depend with the Holy Spirit para magkaroon tayo ng tamang judgment sa lahat ng oras at maunawaan natin ang kalooban ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sundin at maintindihan natin ang kagustuhan ng Diyos. Yung pang-apat po, don't get drunk. Don't rebel. So, bakit kaya ang paglasing ay isang uri ng rebellion? So, dahil paglasing na ang isang tao, andun na yung gagawa siya ng mga bagay na mali or karima-rimarim. Nandun yun, di ba? Paglasing tayo, nakakaisip tayo ng mali na gawin sa kapwa natin, di ba? Nakakapatay tayo, nakakapagmura tayo, at nakakapagnakaw tayo, at ano pang mga nakakasalanan na nagagawa natin paglasing, no? So, and we know that rebellion is against God. Isa tong uri ng kasalanan. So, dapat wag nating suwayin ang mga salita at kautusan ng Diyos. So, yung pangalima po, be filled continually with the Holy Spirit. Instead na umiinom tayo ng alak, why not be filled with the Holy Spirit? At mangyayari lang ito pag constantly we are in union with God. We spend more time with God kaysa sa natupag natin yung sarili natin sa makabundong mga bagay. Dapat we cling to Him intimately. Yung pang-anim po, let your heart overflow with joy. Nakikinig dapat tayo ng mga joyful songs, yung mga worship songs na para sa Panginoon. Magalak tayo sa lahat ng oras para hindi mabigat ang ikot ng mundo. Yung pang-pito, keep reading and speaking the Word of God. So, lagi nating basahin at i-declare ang Word ni God, no? Ang mga promises niya. Kasi, remember, what we declare, we will possess. Dapat magbigay tayo ng oras at araw para magbasa ng Biblia, yung salita ng Panginoon. At yung panghuli po, always give thanks to the Father. Have a grateful heart. Maging magpasalamat tayo sa Panginoon dahil lahat ng meron tayo ngayon ay sa Kanya nagmula. Yung mga ari-arian natin, yung mga pera natin, at pagkain natin, ano mga meron tayo ngayon ay sa Diyos lang nagsimula. Kaya huwag nating kakalimutan na magpasalamat sa Panginoon. So yung number 2 po, live righteously. Sabi sa Ephesians 5
10. Once your life was full of sin's darkness, but now you have the very light of our Lord shining through you because of your union with Him. Your mission is to live as children flooded with His revelation light, and the supernatural fruits of His light will be seen in you, goodness, righteousness, and truth. Then you will learn to choose what is beautiful to our Lord. So, ang mission po natin, yung our mission is to be union with God. Unang-una, magkaroon tayo ng solid na faith, prayer and fasting, total transformation sa ating mga buhay. So, yung pangalawa, to live as children with this revelation light. Tangan-tangan natin ang ilaw ng Panginoon. Sabi nga, we are common jars of clay that contains this glorious treasure with us. The revelation light of God, this is more than gold, diamonds, and any treasures here on earth, no? So, yung pangatlo, bore supernatural fruits of His life. Holiness, yung goodness, righteousness, knowledge, yung wisdom, grace, hope, and yung truth. Yung at ang panghuli, always choose what is beautiful to our Lord. Ang application po sa Daniel 12:8-13. I heard what he said, but I did not understand what he meant. So I asked, how will all this finally end, my Lord? But he said, go now, Daniel, for what I have said is kept secret and sealed until the time of the end. As for you, go your way until the end. You will rest, and then at the end of the days, you will rise again to receive the inheritance set aside for you. So, through God's Word, no, sa ating pag-aaral na salita ng Panginoon, marami ng bagay na na-reveal sa atin sa mga nakatakdang mangyari sa hinaharap, no. Hindi natin alam kung kailan ito mangyayari, hindi man natin ito fully maunawaan. God wants us to continue. So, dapat go now. Huwag tayong titigil. Don't stop. Don't be discouraged. Gawin natin ang kalooban ng Panginoon. Huwag na natin hintayin ang Pasko. Dapat now na. No? At sabi dito, pag ginawa natin ang kalooban ng Panginoon, yes, we will rest. Hindi natin alam kung kailan we will rest and rise again to receive. At matatanggap natin yung hinandang reward sa atin ng Panginoon. Or ang pangalan natin ay masusulat sa aklat ng buhay dahil ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon. So, ang aking conclusion po sa Daniel 12, and blessed are those who wait and remain until the end of the 1,335 days. Sabi sa Mateo 24:13, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. So let us faithful while working hard for the kingdom of God. Habang ginagawa natin kung anong kalugod-lugod sa Panginoon. End times ito yung kasalang hinihintay ng lahat. Di ba lahat ng ikinakasal may suot ng engagement ring? Tayo rin, habang naghihintay tayo sa araw ng ating kasal sa Panginoon, let's stay faithful, and dapat suot natin lagi yung engagement ring na binigay sa atin ng Panginoon, yung the Holy Spirit. Sabi sa Ephesians 1:14, He is given to us like an engagement ring as the first installment of what's coming. He is our hope, promise of a future inheritance which seals us until we have all of redemptions, promises, and experience to complete freedom. All for the supreme glory and honor of God. So, always wear our engagement ring ni God, no, has given para we will surely shine brightly like a star. So, ito lang po ang maituturo ko na may naintindihan kayo at salamat po sa pakikinig. God bless. Bye.